Good morning guys. Ayos oh. Grabe ah. Davao to Manila. I'm a traveler from Japan. Hello. Nice. Premium lang. Full tank. Sakto 100 lang. Yung biyahe natin ngayon guys ay papunta ako ng Aroroy. Doon ulit sa Rough Road. Dadaan na naman ulit tayo doon sa Rough Road. Grabe yung ulan oh. May mga nagsasabi rin guys na maganda rin gamitin ang Suzuki Raider J crossover. Hindi pa ako nakatry mag-drive niyan. Pero nung makita ko, yung design niya ay parang masasabi mong hindi naman nagkakalayo talaga sa design ng XRM, no? Maganda rin yun pang off-roading eh, kasi yung design ng kanyang mga gulong, tapos naka-rim, yung mga ganong klaseng motor, magandang gamitin yun sa mga ganitong mga malulubak, di ba? May mga nagsasabi rin na komportableng gamitin yung Raider J. So hindi ko rin alam kung alin yung mas komportable, kung ito mga XRM or yung Raider J. Siyempre, hindi ko naman masasabi na masarap gamitin yung crossover compare sa XRM, kasi hindi pa naman ako nakakatry na gumamit ng crossover, di ba? Pero meron silang mga pagkakaiba rin. Pagdating sa kanilang mga makina, yung crossover ay parang nasa 115cc lang yata kung hindi ako nagkakamali guys. Pero itong ating XRM ay nasa 125cc, di ba? Kung sa makina yung pag-uusapan, syempre medyo malaki yung sa XRM kasi 125cc. Pero kung sa gaan naman, tingin ko mukhang magaan yung crossover compare sa XRM, no? Kung sa pagde-drive ng crossover at itong XRM yung pag-uusapan, sa pagiging komportable, siguro masasabi ko dyan eh, pareho naman siguro silang komportableng gamitin eh. Depende na lang sa'yo, di ba? At syempre kung ikaw ay nakapag-drive na ng XRM at nakapag-drive ka rin ng crossover, doon mo masasabi kung alin yung mas komportable talagang gamitin. Ako hindi pa naman ako nakasubok mag-drive ng Raider J, kaya hindi ko pa masasabi yung pinaka-eksaktong mas komportableng gamitin. Pero base na rin sa ibang mga kaibigan natin na nagko-comment, magaan daw gamitin yung crossover, masarap din daw gamitin yun sa mga rough road. Eh itong ating XRM eh ganun din, di ba? Kung pagdating sa kanilang fuel tank capacity, medyo malaki siguro yung sa sa crossover, no? Yung haba naman siguro mukhang medyo may diferensya yung kanilang haba. Hindi sila magkasing pareho. Pero yung mga ganong klaseng design na katulad nitong sa XRM, yung sa Raider J crossover, yung mga design na yun ang magandang gamitin talaga sa mga pang-araw-araw na biyahe, no? Kasi unang-una na dyan, napakatipid nila sa gasolina. Wow, dyan na yung ulan, oh.
sa pormahan lang ng Raider G at ng XRM, kung ako yung papipiliin, eh syempre mas maganda para sa akin yung itong XRM. Pero kapag ka nakagamit ka ng ganong klaseng motor, yung mga ganitong tulad din ng XRM, ang sarap gamitin ng mga ganong klase, di ba? Gandang gamitin to ng mga beginner kasi hindi ito mahirap i-drive at saka hindi siya ganun kabigat. Kung sa tuli naman, mukhang may tulin din naman yung crossover eh, no? Kahit na itong XRM may bilis naman din. Medyo may pagkakaiba rin pagdating sa kanilang mga price, kasi medyo mataas yung price ng XRM compare sa crossover. Yung isa talaga sa pinakamaganda sa isang motorsiklo, kahit na anong klaseng motorsiklo pa yan, kung kapag ka ginagamit mo sa araw-araw or sa mga malalayong biyahe ay hindi ka komportable, ako wala pa rin, no? Hindi pa rin maganda. Kasi nga, kung hindi ka naman komportableng gamitin yung isang bagay, medyo nakakailang yun, di ba? At maaaring hindi ka makapag-focus sa pagdadrive mo. Kaya para sa akin, yung pinaka-importante talaga kung gaano talaga komportableng gamitin ng isang sasakyan, no? Kagaya ng ating mga binanggit kanina tungkol sa Raider J crossover at itong dito sa ating XRM, marami naman silang pinagkaiba, pero tingin ko mukhang pareho silang magandang gamitin, lalo na sa mga ganitong daanan, no? Pagdating sa makina, hindi sila magkapareho ng displacement, at pagdating din sa haba, sa laki at sa fuel tank capacity, medyo may diferensya silang dalawa. Pero pagdating sa pagdadrive, alam kong pareho silang magandang gamitin, lalo na sa pang-araw-araw na biyahe, mga malayo or malapit man na biyahe, at lalong-lalo na sa mga ganitong rough road na kagaya ng dinadaanan natin ngayon. Ito yung grabing daanan, no? Grabe yung bato. Wow. Di lang ako masyado makapagpatakbo ng mabilis kasi meron akong angkas. Tapos yung unahang shock ko ay parang medyo nagkaroon ng konting leak. Baka palitan na rin ng mga oil seal, at medyo matagal na rin kasing ginagamit. Tapos lalo na ganito yung mga dinadaanan mo palagi, siguradong madaling bibigay yung front shock. Pero may nakapagsabi rin sa akin na maganda raw kapag linalagyan mo ng yung bang rubber boots dun sa pinaka shock niya, para maprotektahan sa mga alikabok. Pero ganun pa man, kung i-compare dito sa ating motor at Raider J crossover, para sa akin ay pareho naman silang maganda. At pansamantala hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Ride safe always. This is Nel Ride Moto. Thank you.